Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ang katanungang ito ay galing po kay Lovely Basa. Basahin natin. Tungkol po sa rebulto ng Katoliko, pwede po ba bumili ng rebulto para lang pag-display sa bahay? At kapag mananalangin, pupunta na lang po sa isang kwarto para manalangin sa Diyos. Ngayon po, ano ba ang ibig sabihin po ng rebulto? Ito po ay isang bagay na walang buhay. Ano ho? Kaya tinatawag po yun na Diyos-Diyusan. Ang Diyos nating kikilalin ay Diyos na buhay, hindi Diyos na mga patay. Meaning, huwag po tayong mananalangin sa mga Diyos na mga patay, na walang buhay, walang hininga. Alamin natin sa banal na kasulatan para malaman po ninyo ano ho. Ang mga rebulto na walang buhay ay ganito po yon. Kahit manalangin kayo sa kanila, hindi po kayo didinggin sa inyong kahilingan. Basahin po natin. Basahin po natin dito sa aklat ng Salmo 115 verse 4. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. Meaning, dito po sa inyong tinatanong ano ho, kung bibili kayo, siyempre mahal ang ginto at pilak. Ano ho? Kahit po yan nasa paghuhulma mula sa ginto at pilak, ay wala din po yung buhay. Kaya hindi po dapat natin ito sambahin. Ngayon, ano bang klaseng rebulto ang bibilhin mo? Kasi po, kung mayroong plastic, may kahoy, may bakal, o etc. kung anumang klaseng Diyos-Diyosan o rebulto ang iyong bilhin, hindi nga po yung tutugon sa inyong mga panalangin. Ngayon, ituloy po natin sa verse 5. May bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. May ilong ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay ngunit hindi nakakahawak. May mga paa ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Kaibigan Lovely, naintindihan mo ba itong huling talata na binasa natin? Ang sabi dito, balikan natin ha. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Gusto mo bang matulad sa isang rebulto? Nakita po ninyo, no? Ngayon, nabasa natin at naintindihan natin na yung rebulto ay walang buhay, walang hinga kahit may mata, may bibig, may kamay, may paa, may tenga, may ilong. Walang function. Kahit humingi ka ng tulong, hindi ka didinggin ng mga Diyos-Diyosang iyan. Nakita mo? Yan ay pinapakita sa atin na kung sakaling bibili ka, ay sa iyo. Kasi ako po, sinasabi ko yung katotohanan pero kayo po ang magdidesisyon. Hindi ko po kayo para pilitin sa sinasabi ng kasulatan. Kasi po tayo nilikha ng Diyos, may sariling pag-iisip, may sariling unawa. Kaya yung desisyon, kayo po. Kaya ang desisyon, pwede ka mapabuti, pwede ka mapahamak. Kasi kayo po ang magdidesisyon ng mga bagay na yan. Kaya kailangan natin binabasa, inuunawa natin. Makakabuti ba yan o makakasama? Yun lang po. Kaya nga binasa natin yung mga bagay na yan para maintindihan natin. Ngayon, idagdag ko pa ito para sa iyo. Pag-aralan natin, paano ba tayo mananalangin sa Diyos? Unang-una may itinuturo ang Panginoon. Kung mananalangin po tayo, sabi ng salita ng Diyos sa Mateo 6:6, sa halip kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. Hindi po do sa inyong idea, kaalaman na kung saan ay bibili ka pa ng rebulto para manalangin, maaaring dalhin mo doon sa kwarto mo at para doon ka manalangin doon sa iyong Diyos-Diyusan o rebulto na iyong binili. So hindi po ganoon ang instruction ng Panginoon. Ang instruction ng Panginoon, uulitin ko po. Sa halip kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. Meaning, mayroong tinatawag na privacy sa pananalangin. Ano ho? Kasi yung iba nananalangin, nakatayo doon sa mga lansangan para ipakita na sila ay makadiyos. So, hindi po ganun. Ang panalangin, ang sabi dito, no, tuloy natin. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Meaning, dito sa ating binasa, no, kailangan pala manalangin tayo doon sa hindi nakikita. Kasi po yung Diyos ay espiritu. Kaya nga po tayo, kailangan
manalangin at sumamba sa espiritu at katotohanan. Ito po'y mababasa natin sa Juan chapter 4 verse 23 hanggang 24. Basahin natin. Para dagdag kaalaman po, sa pagkakilala sa Diyos, kung mananalangin ka, dapat ganito ang pagkakilala mo sa Kanya. Basahin natin. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sama sa espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Meaning, dito sa ating binasa, yan ang requirements. Yan ang hinihingi ng Panginoong Diyos sapagkat ang gusto ng Diyos pag tayo sasamba sa pamagitan po ng Espiritu. Yan po, sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ituloy pa natin sa verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Meaning, yung salitang katotohanan ay isang bagay na totoo kung mananalangin ka. Kasi walang katotohanan kapag rebulto ang iyong sinasamba. Sapagkat yung bagay na yun nilikha lang ng Diyos. Huwag nating ipagpalit yung mga bagay sa tunay na manlalalang. Ngayon, babasahin ko ito. Sa aklat ng Roma chapter 1 verse 22, doon tayo magsimula para maintindihan natin yung kasulatan. Sinasabi dito, para maintindihan po natin. Basahin natin, Roma 1:22. Nagmamarong sila pero lumitaw na sila'y mga mangmang. Tandaan po ninyo, Dito sa talatang ito, para hindi tayo lumitaw na mangmang, kahit nagmamarunong ka, kahit ipagpilitan mo yung mga bagay na sabi mo parang tama yon, wag po. Lilitaw na magiging mangmang ang taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Ituloy pa natin sa verse 23. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyusan. Meaning, yung rebulto po ay Diyos-Diyusan ang tawag pala doon. Meaning, ang Diyos na lumikha na lahat ng bagay, wala yung kamatayan. Kaya, pag bumili ka ng rebulto, pwedeng lumuma, kumupas, masira, masunog. Kasi, hiwala yung buhay. Material things lang po yun. Ituloy natin. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyusang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Di ba? May mga ganyang mga katulad po ng ibang mga sa mga Indian, ang kanilang mga sinasamba doon ay elepante. Hayop po yun, di ba? May daga pa nga. Meaning, yung mga ganong bagay ay hindi nila napagkakilala ang tunay na Diyos ang sasambahin. Kaya naibaling ang kanilang kaisipan na sambahin yung mga baka, daga, elepante, etc. Tuloy pa natin sa verse 24. Kaya, hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso. Kapag pala ganoon ang pagsamba, hinahayaan na ng Panginoon. Kasi nga po, wala nang bagay sa kanila yung tunay na pagsamba sa Diyos. Ulitin ko po Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa marunuming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kayahiyang mga bagay sa isa't isa. Tuloy pa natin sa 25. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Kung malinaw ito sa iyo, sana ikaw na ang magdesisyon yan. Kung ang rebulto ang iyong sasampalatayanan, hindi ka ililigtas noon. Pero yung kikilalanin mong Diyos na magliligtas ng buhay mo, yun ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Yung amang makapangyarihan sa lahat. So, malinaw po ba sa iyo? Ngayon, idadagdag ko pa sa iyo. Dahil nga, kung tayo mananalangin sa mga ganyang rebulto o Diyos-Diyosan, hindi yun tutugon. Ganito ang instruction ng Panginoon sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:6. Basahin natin. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos. Yan po, ilalapit natin sa Diyos, hindi sa Diyos-Diyusan o hindi sa rebulto. Kapag tayo mananalangin, tuloy natin, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So, ganun po. Sa Diyos po, hindi sa rebulto o larawan
o anumang bagay na kahit pa yun ay nasa disenyo ng ginto o pilak. So, hindi po yung tutugon sa ating mga panalangin. Ang tutugon sa ating mga panalangin ay yung Diyos na may makapangyarihan sa lahat at siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Ngayon, palitan natin ng ibang salin. Basahin din natin ano. Diyan din po sa Pilipos 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So sa Diyos po tayo mananalangin. Ano po? Kapag hihiling ka, sasamba ka sa Diyos, hindi po sa rebulto. Malinaw po ba? Ito pa para makita natin. Ito po ay sinasabi ni Propeta Jeremias sa 51:17. Basahin din natin. Bawat tao ay hangal at walang kaalaman. Bawat panday ginto ay inilagay sa kahihiyan ng kanyang mga Diyos-Diyusan, sapagkat ang kanyang mga ribulto ay kasinungalingan at walang hininga sa mga iyon. So malinaw po. Yung Diyos-Diyosan tinatawag pong ribulto. Yan po sa mga sulat po ni Propeta Jeremias. Nakita po ninyo? Kaibigan Lovely, itutuloy ko pa sa iyo. Kapag ba tayo ay magtitiwala sa ganyan, ano ba ang magiging resulta ng taong nagtitiwala sa mga ribulto o Diyos-Diyusan? Ngayon, idagdag pa rin natin dito kay Propeta Habakuk. Basahin din natin itong chapter 2 verse 19. Nakakaawa kayong nagsasabi sa ribultong kahoy o bato, gumising ka at tulungan kami. Ni hindi nga iyan makakapagtuturo sa inyo. At kahit pabalot iyan ng ginto at pilak, wala namang buhay. Tandaan po ninyo yung mga Diyos-Diyosan o ribulto, wala yung buhay. Kahit po anong hiling, dalangin ninyo, hindi kayo tutugunin. Malinaw po ba? Ito naman ang isang pahayag pa ng isa pang propeta. Kay Nahum naman po, chapter 1, verse 14. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Assyria. Mawawala ang lahi ninyo at wawasakin ko ang mga ribulto ninyong kahoy o metal sa templo ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ihahanda ko na ang inyong mga libingan dahil hindi na kayo dapat mabuhay. So alam po ninyo ang mangyayari. Pwedeng kitilin o bawiin yung buhay mo kapag ikaw ay magpapatuloy sa pagsamba sa ribulto o Diyos-Diyusan. Sapagkat yung kanyang galit at puot darating sa panahon ng paghuhukom. O ito po, babasahin natin. Sa panahon po ng paghuhukom ay ganito, para makita po ninyo. Sa pahayag 21:8, basahin natin. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayos sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Yan naman po ang kakahinatnan ng mga taong nagtitiwala sa mga ribulto o sa Diyos-Diyusan. So malinaw po ba sa iyo? Sana kung naliwanagan ka sa mga bagay na ito, Kaibigan Lovely, kung gusto mo na maging kapatid ka sa pananampalataya, sundin natin yung pamaran at utos ng Diyos. Nang sa ganon, alam natin ang pamaran at utos ng Diyos nang hindi tayo mapahamak at maparusahan. Ano po? So ilang po ang ating naging discuss sa inyo. Kung bibili ka ng rebulto, nasa iyo po. Kasi hindi naman kita bibigyan ng desisyon na galing sa akin. Ang magdidesisyon po ay sa inyo pong sarili. Kayo po ang may responsibilidad sa inyong kaluluwa. Kung iyan ay mapapahamak, kung iyan ay ililigtas ninyo, sa Diyos po kayo magtiwala. Sapagkat yung ating sinabi ay isang bagay na magliligtas sa inyong kaluluwa. Pero kung sasaway kayo, bahala po kayo. Kayo po ang tatanggap ng parusa, kayo din po ang tatanggap ng pagpapala kung susunod kayo sa Diyos. At kung susuway kayo, parusa naman po ang inyong tatanggapin. So ganun lang po. So dalawa naman ang pamimilian. Doon sa isang mapipili ninyo, iyon ang consequence na tatanggapin ninyo. Kung gusto mo ng parusa ng Diyos o kung gusto mo ng pagpapala. So nasa inyo po ang pagpili. Nasa inyo po ang pagpasya. So salamat po sa inyong tanong na nasagot naman po natin. Kung kayo po ay nakaunawa sa ating paliwanag, please subscribe po sa ating channel, God's Word Read Scriptures.
Balik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.